Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, lubos tayong nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa mga pagkakataon po na kanyang pinagkakalupo sa atin katulad ngayon. Ah, kung titingnan po natin ay medyo matagatagal na tayo po ay kumbaga hinto sa pag-aaral mula ng galing tayo sa bakasyon tapos yung nga. So bali parang mga 2 buwan may yata o higit ba. So ano pa rin, yun pa rin ang nakatakda dahil wala po tayong kakayahan, ah, kapangyarihan maliban lamang sa mga pahintulot ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So kaya tayo po nagpapasalamat dahil binigyan tayo ng pahintulot ng Allah, kakayahan na ngayon ay nandito po tayo sa ating kumbaga pag-aaral. Ito yung kumbaga panimula po natin. Sabihin po natin na parang ito ay parang balik-aral po tayo. Opo. Pero napansin nyo siguro na ang ating host ay may nakalagay doon na Arabic classes pero para sa mga beginner. So, pina-priority pa rin natin ang mga kapatid natin na hanggang ngayon di pa rin natuto masyado magbasa ng Arabic. Opo. Sa mga matatagal na mga marunong na magbasa, wala pong problema. Magbibigay pa rin tayo ng oras. Kaya maaari na kung alimbawa may ilan sa inyo na interesado kasi ngayon ang nasa room natin ay dalawa po lamang si Amina at saka si Dima Kulangan. Opo. Ah, si Amina ay ano rin no, baguhan pa rin, di pa rin marunong magbasa ng Arabic o marunong na si Amina. Sino po si Amina kasi marami po tayong Amina. May trabaho. Okay, di bali po Ah, ayan. Ah, naway pagalingin po kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opo. Alam po natin lahat bilang Muslim po tayo kung ano man ang ating mga nararamdaman. Opo. Ito ay isa sa pamamaraan na ipinagkakalupo sa atin ng tagapaglikha ang kanyang kapatawaran. Yun ang lamang ng isang Muslim o isang mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa tuwing nang nakakaramdam ng mga masasakit, ito po ay tanda sa pinapatawad po siya ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So, bali dalaw lang po sila, pero ipagpatuloy pa rin kasi pagka natapos tayo, ay ipupus natin dahil siyempre ito'y umpisa natin para malaman ng mga kapatid na nagsimula po tayo. Okay. So, babalik pa rin tayo sa kung saan lesson 1 kasi 'di ba alam po natin na mayroon tayong 10 lesson. Lesson 1 hanggang 10. Kaya hanggang lesson 10 po yan kasi kapag nakarating tayo sa lesson 10, ano na, pagbabasa na talaga sa Quran. Hanggang ano lang, lesson 7, 6, pwede natin magbasa ng Quran. Kung nakuha po natin ang ating kumbaga pinag-aaralan. Opo. Kaya hanggang 10 po lamang tapos sa lang tayo sasali sa pagbabasa ng Quran po. Okay? So, kahit na po ito ay ating napag-aaralan ng lesson 1 pero babalik pa rin tayo para naman ano po maka-review po tayo at makabalik-aral po. Yun ang gagawin po natin na inshallah. Okay, so saan ba yun na ano natin? Ang ating lesson 1 ay patungkol pa rin sa huruful hijaiyah, kumbaga Arabic alphabet. Okay, Arabic alphabet.
Ito po ang ating panimula sa lesson 1. Ayan. Ah, ito ang pinaka dahilan po, no, kung bakit tayo nandito para matutunan po natin ang pagbabasa ng Quran. So, ang makakatulong po ang ating pinag-aaralan po, inshallah. Okay, Dars 1, ito yung tinatag natin na lesson 1. Ayan, al-huruful hijaiyah. Al-huruful hijaiyah, the Arabic alphabet. Opo, yan. Magsimula pa rin tayo sa alif. Okay, pabilisan po, inshallah, para makareview tayo muna. Ba, ta, sa, jim, ha, ka. Yan, mayroon tayong inilagay ng mga translate para po sa mga totally na zero po, zero kumbaga, at least mababasa niya dahil may translate na English. Pero doon pa rin tayo babase sa pagbibikas ng nagtuturo kasi may mga translate na ang totoo dahil walang mahanap na tamang translate niya kaya mayroon pa rin kulang. So matutunan po natin yan sa pamamagitan ng ano po pakikinig sa nagtuturo kung paano bigkasin o paano basahin po. Okay? Yan ang mga translate niya ba, ta, ta, minsan may mga pumapasok hindi ko na nakikita. Excuse muna para makita natin saan ba yun sila. Okay. Sa, jim, ha, ka, yan, litrang dal, litrang dal, okay ba? Dal at saka dal, ha? Dal at saka dal, ra, zay, sin, shin, sad, ayan ang translate po niya. Dal, dal, ra, zay, sin, shin, sad. Okay? Next, God, pa, dha, dha, ain, ain, ghain, ghain, fa, fa, qaf, qaf. Ayan ang translate po niya. Ayan, fine, fat, okay. Tapos next, kaf, lam, lam, mim, mim, nun, nun, waw, waw, ha, ha, hamza, ya. Okay. Translate, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamza. Okay. Yeah, okay. Bale, kung bibilangin po natin ang mga litra na ito, ay 29 ang makikita po natin dyan. 29. Okay? Tingnan natin ha. Teka muna, saan ba yun? Kasi hindi nagawa yan. Okay, 29, di ba? Saan ba yun? Okay, ayan. Kita niyo, itong araw na pula, ayan. 29, pero ang totoo po ay meron tayong 24 and 29. Opo, kasi itong alif, itong nanguna na alif, ito yung hamza. Pangalan ito hamza, pero pangalan ito alif. Pero sa oras na lagyan po yan ng harakat, ibig sabihin bawel, ano pa rin, halos pares pa rin sila ng kumbaga, pagbikas o pagbasa. Itong alif, pag nilagyan niya ng bawel, halimbawa naglagay tayo ng fatha na bawel, kasi malalaman natin sa susunod. Pag nilagyan mo to ng fatha, mawawalan yung pagka-alif po niya, magiging a.
Pag nilagyan mo ng kasra, magiging A. Ito po Pag nilagyan mo ng dhamma, magiging O. Kaya A, O. Katulad din ditong hamza, pag naglagay ka ng alif, ah, sorry, fatha, magiging A. Wala na yung hamza. Pag naglagay ka ng kasra, A. Pag naglagay ka ng dhamma, O. Kaya ah, ang bilang, sabi po ng mga scholar, ay 28 na letra. 28 na letra. Kaya sinasabi po nila na mayroon tayong 40 na mga litra na Kamaria at mayroon tayong 40 na mga litra na Shamsiya. Hindi pa tayo dumating po dyan. Hinati po nila 14, 14. Kaya 28 po lahat. Kasi ang alif at saka hamza ay ibinibilang po nila yan sa isa lang bilang. Okay? Tapos, ah kaya po natin kanina nabanggit na hindi natin pwedeng totally ang basyan po natin ay mismo yung mga translate sa pagbigkas. Kasi may mga litra po sa Arabic na hindi po mabibigyan ng ganap o tama na translate. Walang mahanap. Kaya naglagay po yung mga scholar po natin ng translate kung alin ang pinakamalapit. Opo. Pansinin natin. Halimbawa, okay, halimbawa ito pong alip, di ba? Itong alip po rito, kung titingnan mo ang translate niya, di ba? Letter A, nandito po siya, alip. Tapos, hanapin natin yung katulad niya na translate. Itong ain, di ba? Ain. Di ba? Letter E din ang una. Okay. Ito, kung maglalagay tayo ng vowel, ang pagbabasa po dyan, halimbawa, fatha, ito ay A. Pero ito ay A. Di ba? A at saka A. Sumakaiba po sila. Pero ang translate na inilagay ay parehas. Puro A. Ito siya at saka ito rin. Kaso lang nilagyan dito ng ano po para palatandaan na may pagkakaiba po nila. Pero yung letter pa rin, mapapansin natin letter A pa rin. Di ba? Opo. Kaya yun ang sinasabi na yan ang pinakamalapit na inilagay po nila. Okay, pangalawa, litrang ta. Ito yung ta. Di ba? Litrang ta. Sa pangalan po sa Arabic alphabet, ta. Pero mayroon ding translate dito na ta. Ito po siya. Di ba? Puro litrang T ang inilagay na translate. Litrang T. Litrang T yan, di ba? Parehas. Di ba? Parehas sila. Pero magkaiba po sila sa pagbibigkas. Hindi po sila parehas sa pagbigkas kasi ito ay ta, ito ay po. Ta, po. Ta, po. Pero yung translate ay pares po sila. Di ba? Kaya kung halimbawa, hindi mo titingnan yung tamang pagbigkas at inisip po natin na ang translate yun ang tama niya, mali ang ating pagsasaulo. Kung ating isinasaulo, halimbawa, siyempre, nakita natin translate na ta, ito ay ta, pagdating dito, ta pa rin, di ba? Ay magkaiba po sila, ito ay ta, ito ay po. Kaya may mga kapatid natin na sa sobrang kasipagan po at pagsusumika paano niya mabasa ang banal na Quran, Arabic, kaya yung translate talaga pinukusan niya kasi kahit na walang magtuturo, nalalaman niya kung paano bigkasin. Kaso lang, yung nakabisa dun yung mga litra o hindi kaya yung pagbabasa, pero doon siya bumabase sa translate kaya may mga mali-mali pa rin. Di ba mayroong ini-translate na Quran na mga litra rin? Litrang English, pero pag binasa mo, Quran yun. Mayroon na mga Quran na release yata. May mga nakakuha. Kaya yung ilan sa mga scholar, mga fantas, hindi sila pumapayag na doon tayo pupus kasi tiyak at sigurado na may mga mali-mali. Kaya alamin pa rin natin sa pamamagitan ng pag-aaral, pagkikinig po sa mga guro natin ng mga nagtuturo. Okay? Yun ang mga ilan sa halimbawa. Mayroon din dito, halimbawa, itong ha, diba? Itong ha, may translate dito rin na ha, ito sa baba, di ba?
Pansinin niyo po, pare sila ng translate. H at saka H, di ba? Pero pag binasa mo yan, hindi sila parehas, magkaiba po sila. Dahil ito ay ha, ha, di ba? Ha. Ito ay ha, ha. Kaya magkaiba yung ha at saka ha. Di ba po? Ito ay ha, ito ay ha. Ito ay ha, ito ay ha. Di ba po? Okay. At mayroon pa, marami. Ilan sila po? Tulad ng ah, sin. Ayan, sin. Pare, ang sin. Ang sin, titingnan mo sa translate ng ano po, sad. Opo, sin at saka sad. Yung letrang is na letra, mapapansin natin sa English, di ba? Pareha sila, is. Pero ang kaiba lang, nilagyan para mayroon pala tandahan itong sa baba ng underline, di ba? Pero, pares pa rin litrang is. Kung maglagay tayo ng vowel po sa litrang sin at saka sad, halimbawa, patha, ginawa nating sa, di ba? Sa. So, yun ang tamang pagbigay, sa. Pero pagdating dito, sa. So, di ba, may pagkakaiba po sila. Sa at saka sa. Sa at saka sa. Okay. At mayroon pa dyan. Po. At tulad din ng ito, Udo at saka Zay. Yan, yan ang inilagay nila pinakamalapit. Zay at saka Udo. Diba? Yung letrang Z. Z. Parehas sila ng letra, pero sa tamang paggas, hindi sila magkaparehas. Ito ay Zay, ito ay Udo. Pag nilagyan natin yan ng vowel, halimbawa yung Zay, za, pagpataka, za. Dito na naman, za. Za at saka za. Walang mahanap na pinakamalapit maliban dito sa zay, za, kaya nilagay nila za. Okay. Sa madaling sabi po, mga kapatid namin sa pananampalatay Islam, aalamin po natin ang Arabic alphabet kung paano bigkasin ng tama sa pamamagitan mismo ng ano po, pagbibikas, pagkikinig sa nagbibikas ng mga guro para po malaman po natin. Hindi tayo babase doon sa pinaka-translate kasi may mga hindi po kumpleto at hindi po ganap na translate. Opo. Pero yung tanong na, di ba, nakakatulong, tama po, nakakatulong po yan. Kasi siyempre, kahit na walang guro, kung yun ay makalimutan mo, hindi mo matandaan, may translate, di ba? May translate. Excuse. Kaya yung mga iba dyan, na kabisado po nila, na isaulo nila, dahil sa translate. Dahil may translate, kaya na isaulo nila yan. Di ba? So, nakakatulong po talaga. Pero, mas maganda pa rin na maisaulo natin, malaman po natin kung paano bigkasin sa pamamagitan mismo ng guro o sa mga nagtuturo. Hindi po mismo dun sa translate. Kasi katulad ng mga ibinigay natin na halimbawa, mayroon pong talagang kulang at hindi kompleto, ganap kapag doon tayo bumabasa sa translate. Okay? Ngayon po, tapos natin po ang mga litra na may translate. Ngayon, lilipat po tayo sa walang translate. Tinatanan pa rin natin yan. Ito yung sinasabi ko palagi na madali may saulo ang Arabic alphabet kapag binigyan po ng oras. Kapag binigyan po ng oras. Di ba sabi natin po, 28 na letra. Kahit po araw-araw isa lang ating isa sa ulo, kahit isa lang sa araw-araw, alif, yan ang isa sa ulo natin, alif, 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 alif. Di ba? Next day, ba. Sa susunod, ano rin. Di ba? So, ibig sabihin, sa bawat araw na mayroon tayong maisaulo na letra, so 28 days naisaulo po natin ng Arabic alphabet ng maayos. 28 days pa. Pero matagal pa yung 28 days. Ako naniniwala ko na
pag binigyan ng oras, maaari sa isang araw lamang, maaari isang araw lamang may sa ulo natin yan. Yung iba dyan, daming mga memory na isa ulo ng mga kanta. English pa, di ba? Mayroon pang mga Tagalog. Na ito, mga literal, hindi natin may isa sa ulo, di ba? Eh sabi ko, kahit na isang araw pa, maaari natin may isa ulo ang litra na yan. May kwento ng isang kapatid natin na mismo ang nagkwento yung taong ano po, siyang naka-experience. Hindi siya pumunta sa madrasa para mag-aaral. Hindi siya pumunta sa madrasa para mag-aaral. Napadaan po lamang siya, napadaan po lamang. Inutusan siya ng kanyang kapatid na babae pumunta sa tindahan para may bibilhin. Alam niyo po, yung bata na yun, mga sa edad yata, sa mari ng mga 7 o 8 yata, 8 years old. So, hindi pa siya na ano, di ba dapat mga 5 years old, mga dyan, dinadala na sa madrasa, sa Arabic na ano po. Kaso lang, dahil hindi nakatira sa kanyang nanay, doon siya nakatira sa kanyang kapatid, kaya ginawa, utusan po lamang siya. Utusan lamang. Yung nga, inutusan po siya, pagkatapos niya bumili ng binili sa kanyang inutos sa kanya, nang pauwi na, nakarinig siya ng mga bata na nag-Arabic alphabet. Kasi masjid yun, dumaan sa masjid. Sa oras na yun, nagsasalita yung guro nila, alif, ba, ta, tapos sinusundan ng mga malilit na bata. So hindi siya nakatiis, sumilip kasi may butas yung masjid. Nung silipin niya, nakita niya kasi sa loob ng masjid, may blackboard, tapos yung nakasulat yung katulad ng ating po nakikita. Alif, bata, hanggang sa dulo. Alam niyo po, hindi niya plano na mag-aaral kasi napadan po lamang. Pero nung sinilip niya at narinig na yung nagsasabi ang guro, alif, bata, hanggang sa dulo, binigyan niya ng oras at tinandaan niya yung pagbibigkas ng kanyang guro. Pero hindi siya yun. Yung mga batang tinuturuan, nasa labas na siya. Mula alif, bata, subhanallah. Dahil sa pahintulot ng Allah, siya pa rin nagbibigay ng kaalaman, ng alam malisa, ng alam ni alam. Pagkatapos banggitin ng guro, yung 28 na litra, naisip niya na siya ay, naalala niya na inutusan siya, baka lagot siya sa kanyang kapatid. Umalis doon, subhanallah, dala-dala, parang nakikita pa niya. Doon po nagsimula, isang, hindi isang araw, kumbaga ilang minuto lamang yun. Ilang minuto, naisaulo niya ang Arabic alphabet. Ilang minuto lang. Kasi ang kwento po, nung umuwi na siya, inuulit-ulit niya yung narinig niya doon sa guro kasi natatandaan niya pa. Alif, ba, ta, sa. Subhanallah. Anong kasunod nung siya ano po, nakauwi sa bahay nila, tapos ang kwento sa kanya, mga ilang araw, mayroon isang bata doon na gustong lumikas. Kasi yung lugar nila parang sa ano yata, malayo sa Sweden. Kaibigan niya na sinabi sa kanya na pupunta siya sa kumbaga sa Sweden, mag-aral siya ng formal sa Arabic. Opo. Sabi niya, ikaw, wala ka bang balak na mag-aral? Sabi niya, hindi ko alam kasi hindi ko alam kung papahintulutan ako ng ating kapatid kasi maliit pa siya. Sa madaling sabi niya, magpaalam ako. Nagpaalam siya, pinahintulutan, sige, mag-aral ka na doon. Ito yung pinakapagtataka. Dinala doon sa pumunta doon sa isang madrasa sa Sweden hanggang sa nag-enroll siya dahil siyempre hindi pa nakapagsimula mag-aaral ng Arabic, nag-enroll siya ng kinder. Kinder. Subhana. Alam niyo po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Kinder ang enroll pinasukan. Normal, katulad natin,
Kapag nasa ano, nagtuturo tayo, sinusubukan natin, katulad ng ginagawa natin minsan, may bagong pasok, o ano, marunong ka ba? Susubukan ka namin para alam namin kung anong ituturo sa atin. Diba? Sa inyo. So, ngayon, na-enroll siya sa kinder, kaso lang, nung subukan po siya, bawat isinisulat ng guro dun sa blackboard na Arabic alphabet, kasi alamin nila del kinder, nagtataka po sila dahil lahat ng una magkakasunusunod, alib ba, binabanggit niya. Hanggang sa binagbaliktad-baliktad ng guro, lahat niya nababanggit. Sabi ng guro, ay hindi ka pwede rito. Dapat doon ka sa grade 1 kasi marunong ka magbasa. Sabi niya, hindi. First time ako na pumunta sa mata. Hindi sila talaga maniniwala na yung bata na yun ay first time. Akala nila hindi, siguro matagal na kasi lahat ng nababanggit niya. So ito ay mga kaalaman na si Allah pa rin na nagbibigay. So talagang hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi kasi first time ako, sabi niya. Lilipat ako sa grade 1 kapag natapos yung kinder. Dahil ang totoo, hindi ako nakapag-aral. First time na ako. Ito yung mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na sinasabi po natin. Focus lang. Oras na ibibigay natin. Kaya sabi ko, ang Arabic alphabet, yung sinasabi ko na 28 days, na araw na isang letra, masyado naman yung ano po. Di ba? Bakit may mga, hanggang ngayon, matagal na sa Islam, hindi pa rin marunong magbasa ng Arabic. Hindi pa rin marunong mag-Arabic alphabet. Sa bagay, hindi naman masisi kasi meron ding mga Muslim, may Paranaw, may Tausug, may Tiyakan, hanggang ngayon hindi pa rin marunong sa Arabic alphabet kasi hindi nagbigay ng oras at hindi nag-aaral. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dipindi po yan sa tao. Kapag nakita ng Allah na seryoso po tayo, madali mo sa Kanya. Tutulungan niya po tayo na matutunan. Okay? So at least nabigyan po kayo ng maikling kwento sa isang bata. Ano po? At alhamdulillah, at least uh, pwede niyo pagmumuni-muni. Ang totoo po ay tayo yun. Opo, kasi nagsimula ko nung bata ko, ganun po ako. So alhamdulillah, lagi ko yan ikukwento po pag mayroon na akong mga ano sa programa, halimbawa sa Marawi, kinukwento ko yon. Pero hindi ko sinasabi ang aking pangalan. Ngayon ko lang sinabi sa inyo kasi hindi naman tayo marami. Opo. So, ibig sabihin po mga kapatid, basta magbigay tayo ng focus, inshallah ay magiging madali po sa atin. Okay, meron akong natitirang 7 minutes. Dadanan po natin yung walang translate ha. Okay po, inshallah. Ayan, walang translate. Al-Huruf al-Hijaya, the Arabic alphabet. Ayan, alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, dal, da, dal, ra, zay, s- sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, fa, qaf, kaf. Okay ba sila? Ito no, qaf. Ito ay kaf. O, lam, mim, nun, waw, ha, hamza, at saka ya. Okay. Ito po yung magkakasunod na Arabic alphabet. Ito yung sinasabi natin, pwede natin isaulo muna, magkakasunod. Kapag naisaulo natin na magkakasunod yan, na maayos, subukan natin nating sarili, babaliktarin natin, o di ka, magkabaliktaran. Kapag nababanggit natin, ibig sabihin, naisaulo natin ng maayos. Diba? Okay? So para naman ano po tayo, inshallah, ngayon po, magkakabaligtad po ngayon. Kayo mismo ang magbabasa, hindi po tayo. Kayo mismo.
Bawat letra na ilalabas natin dyan, kayo ang magbabanggit anong letra. Opo, para lahat tayo pag inshallah, maka-cooperate. Okay. Start, teka mo. Ito yung link. Saan ba yun? Okay, sige po, magsimula na tayo. Kayo ang magbabangita. Inshallah. Unahan po. Magunang kayo. Okay, bismillah. Mim. Mim. Tama. Ya. Ya. Tama. Kaf. Tama. Ain. Tama. O. Ta. Tama. Sad. Tama. Sad. Ra. Tama. Ta. Tama. So. Tama. Ta. Sin. Tama. Ba. Ba. Ta. Ba. Tama. Dal. Dal. Tama. Ha. Hamza. Ha. Ha. Hamza. Ha. Ito ay ha. Ha. Tama. Ha. Okay. Ha. Kaf. Kaf. Tama. Kaf. 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 Lam. Lam. Tama. Lam. Gain. Gain. Tama. Gain. Ta. Pakiulit. Ta. Ro. Za. Yani za. Za. Da. Okay, next. Shin. Shin. Tama. Shin. Shin. Tama. Ta. Ta. Tama. Ta. Ta. Tama. Dal. Zay. Zay. Dal. Zay. Zay. Yan ay zay. Zai. Zai. Next. Alif. 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 Masalah. Yan. Al. Dal. Dal. Tama. Zim. Jim. Tama. Hamza. Tama. Wow. Tama. Dad. Bod. Yan ay bod. Okay. Vod. Dad. Vod. Next. Ha. 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 Next. Kha. Kha. Ha. Yan ay ha. 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 Okay. Ha. Next. Fa. Pa. Pa. Next. Fa. Nun. Nun. No. No. Okay. Jazakumullah khairan. Naway pagpalain po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at katimpalaan at ibilang po niya tayo sa kanyang mga alipin na lagi pong nakakapagbigay ng oras para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral pero kung mayroon kayong katanungan, pwede po tayo inshallah, mag-extend ng ilang minuto. Bali, next po, dahil nakapagsimula na tayo, next ay lesson 2. Dadanan natin muna yung mga lesson hanggang sa tuloy-tuloy po inshallah. Dahil wala pang umati na mga advance na yung nakakabasa ng tingnan ko muna sino po yung mga nandito. Ayan. Okay. Yung mga advance wala pa. Mamaya po kami kaso lang ang gagawin namin isisiparate pa rin yung mga kalalakihan at saka mga kababayan. So maari sa next po ay sila yung mauna o di kaya kayong mauna. Depende, magpo-post po tayo kung ano po yung final na decision natin inshallah. Okay, may katanungan po ba kayo bago tayo
bago natin isara? Tanong po kayo kung mayroon po kayong katanungan. Okay, kung wala pong katanungan, alhamdulillah. Tayo po nagpapasalamat dahil nandiyan po kayo. Kung wala pong tao dyan o walang atin, sino po kaya ang sa bagay, sanay pa rin tayo kahit na walang umatin. Siyempre, naglalay po tayo. Ang pinakamahalaga doon ay meron tayong layunin. Unang-una ay para makamit natin ang kaluhuran ng Allah subhanahu wa ta'ala at kapatawaran ng Allah. Sigurado po kapag tayo ay umaatin sa mga ganitong pagpupulong na para lamang kay Allah, hindi pati mag-iwiwalay, makakamit natin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway tanggapin po niya lang ating mga oras at tanggapin niya po tayo sa kanyang paraiso. Amen. Hanggang dito po lamang. Inshallah, sa sunod po, magkita-kita tayo ulit. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.